Ganun yung ginawa ni Joseph, dinilay niya. Ano kaya sa tingin niyo ang mangyayari? Baka. Mapahamak. Pero imagine si Joseph, bumangon siya, kinuha niya yung sanggol, at saka yung kanyang nanay, umalis sila. Naglakbay sila kahit madilim. Hindi pa ako sa flashlight nun. Kahit madilim, naglakbay sila papunta sa Egypt. Madali ba magbiyahe? Madali ba makahanap ng sasakyan o naglakad sila? Hindi ganun kadali, pero malis pa rin sila. Pinabukasan, si Herod, sa tingin niyo, i-delay din niya yung galit niya. Nung nalaman niya na dinaya siya ng mga wise men, sabi niya, sige, may panahon din, papatay ka na. Hindi. Nung nalaman niya, nagdesisyon na kagad. Patay niyo ang mga 2 years old pababa. Hindi niya i-delay. Ang kaaway hindi rin i-delay yung pagtukso niya sa atin, yung pagtukso niya sa atin. Hindi niya mag-delay. Kaya tayo, nabasa natin ang utos ng Diyos, nabasa natin ang kalooban ng Diyos, i-delay mo rin ba? Sabi niya, ay Lord, sa kanila yan. Uy, nabasa ko itong sinasabi ng Diyos. Alam ko na yan, nabasa ko na yan. Ilang beses ko na nga nabasa yan eh. Pag yan dinilay mo, ano sa tingin mo mangyayari? Pwede na lahat para sa iyo. Kung ngayon, naririnig ko ang mensahe ko, alam mo na si Jesus Christ, ang Messiah, fulfill sa Kanya, 300 na prophecy, sa isang tao lang, kay Jesus Christ lang, sasabihin mo, ay, hindi pa rin ang maniniwala. Darating yung time, yung grace ng Diyos sa mga Gentiles, sabi sa Romans, aalisin at ibabalik sa mga Israelites. Ibig sabihin, ang grace na nararanasan natin ngayon, may timetable yan, may hangganan yan. So, once na dinilay mo, saka na lang ako pag matanda na. Tapos na lang ako mag-aral. Pag nakapag-asawa na lang ako, pag dinilay mo yan, baka maabutan ka sa time na wala ng grace para sa iyo. Kung naghintay na lang ay kaparusahan. Okay. So, kung ano man, paano natin malalaman pala yung utos ng Diyos, yung hiling ng Diyos, kalooban niya? Kailangan mo bang matulog at managinip? So, kailangan mong maghanap ng sign. Lord, bigyan mo ako ng sign kung kalooban mo ito. Hindi na. Nandito na. Kailangan mo lang basahin ang iyong Biblia. Basahin mo ang iyong Bible at nandun ang kanyang kalooban. Okay? So, sabi ni James chapter 1, be doers of the word and not only hearers. Huwag lang kayong tagapakinig. Yung bang ang dami mo nang narinig, ang dami mo nang napakinggan, pero hanggang pakinig lang. Ang dami mo nang nalalaman, nandito lang. Wala dito. Wala sa puso. Ang Diyos, nilikha niya tayo na mayroong isip at saka puso. Hindi puro isip lang. Ibig sabihin, hindi puro talino lang. Hindi puro intellect lang. At hindi rin naman puro emotion lang. Kamaya puro ka emotion. Iyan ka na niya. Napuno mo ng 10 gram. Dahil mo pa yung ulan hanggang 2 gram lang. Ito, nakapuno ng 10 gram. Sa kaiyak mo, sa emotion mo. Pero wala. Hindi mo alam kung bakit. Hindi mo alam kung bakit ka sumasamba. Bakit na ba tayo sumasamba? Bakit tayo tumutugtog? So, bakit tayo nagpupuri na tinataas mo pa yung kamay mo? Dahil lang sa nakita, ginagawa niya. Sige, ako din. Ganun ba? Or, ginagawa natin yun dahil alam natin ang Diyos ang lumikha sa atin
ang Panginoong Yesus namatay para sa atin, pinupuri natin siya, itinataas natin siya. Kailan ba? Yan ang puso at isipan. Balanse dapat. Dapat meron kang nalalaman at meron ding emosyon. Pareho yan na nangyayari sa atin. So, let's be doers of the word, and let's not only be hearers of the word, but doers also. James chapter 1, verse 22 hanggang 25 ng Santiago. Okay? Now, balikan natin yung word kasi binanggit ko yun, no? From verse 13, binanggit dyan yung ang sanggol. Dalawang beses, no? Verse 14, binanggit yung ang sanggol. Sabi niya, kunin mo ang sanggol at ang kanyang ina. Of course, dito sa magandang balita Biblia, wala. Hindi binanggit. Pero sa lahat ng English version, meron. Dalawang beses binanggit yan sa verse 20. Kunin mo ang sanggol, ang sanggol. Verse 21, ang sanggol. Bakit kaya paulit-ulit na in-emphasize yung ang sanggol? Dahil at this point of time, si Jesus Christ bilang sanggol, ang Panginoong Jesus, pumunta siya dito sa lupa, pinanganak siya sa isang babae, Emmanuel, no? God with us, for a purpose. Merong layunin. Dito, chapter 1, chapter 2, sanggol pa siya. Kailangan pa niyang maprotektahan, kailangan pa niyang mabigyan ng provision. From verse 13 hanggang 23, mababasa natin doon ang protection ng Diyos, di ba? Sa pamagitan ng mga dreams kay Joseph. Sabi niya, Joseph, alisin mo yung mga talyan. So, makita natin yung divine protection ng Diyos doon sa sanggol. Saan natin mababasa ang kanyang provision? Meron ba? Na binigyan ng provision yung sanggol? Chapter 2 pa rin. Pagdating ng mga pagkas. Anong binigay sa kanya? 1,000, 2,000. Binigyan siya ng ginto. Hindi isang ginto. Basta ang sinabi lang, binigyan siya ng mga ginto. Okay. Mira at saka ang lahat ng tatlong ito sufficient na para matustusan kung sila man ay mag-journey from Egypt. Meron na silang provision. Kasi si Mary at si Joseph, hindi man talaga mayaman. Average din sila o baka below sa average pa rin. Pero dahil sa mga ibinigay ng pantas, ginamit ng Diyos ang mga pantas para mag-provide sa sanggol na si Jesus Christ para pagpustusin niya hanggang sa lumaki siya. Kasi chapter 3, nasa 30 years old na at least nasa ganun na age ng parents sa chapter 3. Pero dito bilang sanggol, kailangan pa niya ng protection, kailangan pa niya ng provision. Pero bakit kailangan niya ng protection? Bakit kailangan niya ng provision? Kung siya'y anak ng Diyos, hindi siya basta-basta, di ba? Di ba nabanggit ko nga kanina? Pwedeng isang anghel lang. Kung may gagalaw sa kanya, kayang i-wipe out ng anghel. Of course, yung una dyan ay kailangan mapangyari sa kanya yung mga propesya. Pangalawa, dumating dito sa lupa, pinanganak dito sa lupa ang Panginoon Jesus para siya ay mamatay. Mamatay? Ipinanganak para mamatay? Mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, hindi sa Bethlehem. Bilang baby. Mamatay siya sa krus ng Kalbaryo bilang adult, bilang sacrifice sa atin. Kung mamatay siya ngayon bilang sanggol,
na 2 years old, hindi mapangyayari yung purpose niya, hindi mapangyayari yung dahilan kung bakit siya bumaba dito sa lupa. Hindi matutubos yung kasalanan natin. Kasi kailangan niyang mamatay at the right time, at the right place, doon sa cross. Okay? Sa tamang panahon, sa tamang lugar. Hindi dito sa Bethlehem, hindi habang siya ay sanggol, kundi siya ay adult na. Okay? So, ngayon, nangyari ito sa ating Panginoong Jesus at ginawa niya. Mayroong purpose. Okay? So, hindi lang siya matutupad yung mga propesiya sa kanya, kaya siya ay nakarating sa Egypt, nakarating sa Nazareth, hindi lang siya matutupad. Kundi, kailangan matupad din yung plano ng Diyos sa kanya. Na siya ay naging sacrifice. In other words, si King Herod, bagaman cruel siya, pero hindi niya pwedeng hadlangan kung ano ang plano ng Diyos sa Panginoon. Ganun din dapat sa atin. Kung ano ang plano ng Diyos sa iyo, wala dapat makahadlang. Ang tanong, alam mo na ba kung ano yun? Ano yung purpose mo sa iyong pagtugtog? Ano yung purpose mo sa iyong pagkanta? Sa bawat pagpunta mo dito kada Sunday, ano yung purpose? Sabi ng iba, Pastor, blessing po. Bakit blessing? Eh paano? Simula pa lang ng service, simula sa MC, hanggang sa opening prayer, hanggang sa pagtayo ng pastor, wala nang lumabas sa kanila, puro blessing. Kaya kung bibilangin mo yung word na blessing, from announcement hanggang sa preaching, hanggang sa mag-close ng prayer, baka ang daming blessing ang mababasa ko. Kaya naman, yung nasa isipan ng nakikinig, blessing. Kaya uwi ka, blessing. Pero ang tanong, yun ba yung purpose? Yun ba yung plano ng Diyos kaya ka nandito? Bahagi yun, of course. Dahil sabi sa Matthew ay, pag-aralin din natin, seek first the kingdom of God and all these things will be added to you. Yung blessing na ina-after mo, karagdagan na lamang yun. Unahin natin ang na maghari ang Diyos muna sa atin. So, alamin natin kung anong plano ng Diyos sa iyo, ano yung kalooban ng Diyos sa iyo, at walang makakadlang doon. Paghihirap ba? Makadlang? Edukasyon. Boyfriend, girlfriend. Asawa. Yun ba makakadlang sa plano ng Diyos sa iyo? Sana wala. Sabi ni Paul, walang makakadlang for yung term niya sa Romans chapter 8, walang makakadlang kung ano yung plano ng Diyos ng Diyos, kung ano yung kalooban niya. Whether death, whether angel nga, may kasama ka itong angel whether angel, no one can separate. Yun, no one can separate you from the love of Christ. So alamin natin ano yung purpose natin. Bakit nga ba tayo nandito nagpupuri? Dahil ang Diyos ang ating manglilikha, dahil si Jesus ang ating tagapagligtas, namatay siya dun sa cross, kapalit natin, na tayo dapat yung mamatay. Ngayon, nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng buwan na walang hanggan. Dahil sa Kanya, kaya natin siya pinupuri. Kaya tayo nandito. At sana may tanong mo sa atin. At hindi rin aksidente na ikaw yung naging Kristiyano. Sa pamilya na ikaw ay Kristiyano, sa classroom, hindi aksidente yun. Bakit? Ano yung purpose? Gagamitin ka niya para makakilala kung sino man yung mga kakilala mo. Yung mga napapalapit sa iyo. Sa pamilya man o sa trabaho o sa kapitbahay, sa barangay o sa eskwela.